Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito nating update sa binabantayan nating bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kanina alas 4 ng umaga huling namataan yung sentro ni Bagyong Julian sa layong 400 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Isa pa rin itong tropical depression na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot sa 70 kilometers per hour. Kasalukuyan itong gumagalaw southward sa bilis na 10 kilometers per hour. At dahil sa rain bands ng nasabing bagyo, makakaranas tayo ngayong araw ng malalakas na hangin at mga ulan sa area ng Cagayan at Babuyan Island. So rains with gusty winds sa ating inaasahan sa nabanggit na lugar. Sa nalalabing bahagi naman or sa ilang areas ng Northern Luzon, sa bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa bahagi ng Batanes, ilang areas ng Cordillera, sa mga lalawigan yan ng Abra, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, makakaranas rin tayo ng mga kaulapan at mataas na tsansa ng mga pag-ulan. For Metro Manila and the rest of Luzon ay makakaranas naman tayo ng maaliwalas pa rin na panahon. Posible pa rin yung mga tsansa ng biglaan at panadali ang buhos ng ulan na dulot ng thunderstorms, especially sa hapon hanggang sa gabi. Maximum temperature forecast para sa Lawag ngayong araw, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. 32 degrees naman dito sa bahagi ng Tuguegarao at 25 degrees Celsius sa area ng Baguio City. Maximum temperature forecast para sa Metro Manila ngayong araw, posibleng umabot ng 33 degrees Celsius. 32 degrees naman sa bahagi ng Tagaytay at 32 degrees Celsius sa area ng Legazpi. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, malayo yung bagyo sa areas na ito. So makakaranas pa rin tayo ngayong araw ng mainit at malinsangang panahon. At yung mga pag-ulan na lamang ng thunderstorms ang ating asahan pagsapit ng late afternoon to evening. Maximum temperature forecast para sa areas ng Calayan Islands at Puerto Princesa ngayong araw, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. At 32 degrees rin dito sa areas ng Iloilo, Cebu at Tacloban. Maximum temperature forecast para sa Cagayan de Oro ngayong araw, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. 33 degrees naman sa bahagi ng Davao at 34 degrees Celsius sa area ng Zamboanga. At ngayong umaga, nakataas pa rin itong tropical cyclone wind signal number 1 sa bahagi ng Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands at sa northeastern portion ng Isabela. Sa mga bayan niya ng San Pablo, Divilacan, Maconacon, Palanan, Cabagan, Santa Maria, Tumawini, Ilagan City, San Mariano, Santo Tomas, Delfin, Abano. May signal number 1 na rin nakataas sa silangang bahagi ng Apayao sa mga bayan niyan ng Luna, Pudtol, Santa Marcela at Flora. Kaya sa mga areas na ito na kung saan may nakataas na wind signal, maging handa tayo sa mga banta ng malalakas na hangin na dala ng Bagyong Julian. At throughout the passage ni Bagyong Julian sa mga susunod na araw, ang pinakamataas na wind signal na posible nating i-issue para sa bagyong ito ay wind signal number 4. At inaasahan pa rin natin ang mga pabugso-bugsong hangin sa ilang bahagi ng ating lugar, especially sa mga malalapit sa coastal at sa mga upland areas o yung mga bulubundukin. So ngayong araw makakaranas tayo ng mga pagbugso ng hangin sa mga lalawigan ng Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Bukas, makapapatuloy pa rin yung mga malalakas na hangin sa bahagi ng Aurora. Malaking bahagi na ng Calabarzon makakaranas sa mga malalakas na hangin, pati na rin dito sa Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, buong Kabikulan, Aklan at sa northern portion ng Antique. Pagsapit ng Monday next week, makakaranas na rin tayo ng mga pagbugso ng hangin na dala ng bagyo sa areas ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Aurora, dito sa Metro Manila, Calabarzon, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque at Bicol Region. In terms naman of rainfall o yung malalakas sa pag-ulan na dala ng bagyo, ngayon pa lamang makakaranas na tayo ng heavy to intense na mga pag-ulan. Ito yung mga malalakas hanggang sa mga napakalakas sa pag-ulan sa bahagi ng Babuyan Island. Samantala, moderate to heavy rains ang ating inaasahan sa Batanes at mainland Cagayan. Lalakas pa yung mga pag-ulan na dala ng Bagyong Julian sa malaking bahagi ng Cagayan, including Babuyan Islands. Bukas yan, araw ng Linggo. At masararami na rin yung mga areas na makakaranas ng moderate to heavy rains. Asahan natin ito sa mga lalawigan ng Isabela, Batanes, Apayao, Abra, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Pagsapit ng Monday next week, September 30, ay posible itong greater than 200 millimeters na rainfall within a span or within a period of 24 hours. So ito yung intense torrential rainfall sa bahagi ng Babuyan Islands, dala yan ng bagyo.
Heavy to intense rainfall sa areas ng Batanes, Minang Cagayan, Apayao, Abra at Ilocos Norte. Magpapatuloy yung katamtaman na kasama malakas sa pag-ulan, 50 to 100 millimeters of rainfall sa areas ng Isabela at sa nalalabing bahagi ng Ilocos Region at Cordillera. Kaya sa mga nabanggit na lugar, patuloy tayong maging handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil inaasahan natin itong mga significant na pag-ulan sa mga susunod na araw. At sa kalagayan ng ating karagatan, sa kasalukuyan wala pang nakataas na gale warning sa anumang baybayin na ating kapuluan. Ngunit inaasahan nga natin itong moderate to rough na sea conditions sa malaking bahagi ng Northern Luzon, particular na dito sa seaboards ng Cagayan Valley. So sa seaboards ng Batanes, Buyan Islands, malaking bahagi ng mainland Cagayan, at sa seaboard ng Isabela. Inaasahan natin ang moderate to rough sea conditions sa mga lugar na ito, kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat. At sa mga susunod na araw, inaasahan nga natin na dahil sa paglapit ni Bagyong Julian, tumataas ang tsansa na posible tayong mag-issue ng gale warning sa mga areas na ito. At ito nga yung latest track and intensity forecast ni Bagyong Julian. So within the next 12 hours, magpapatuloy yung generally southwestward na paggalaw ng bagyo patungo dito sa silangang bahagi ng extreme northern Luzon. And starting this afternoon hanggang tomorrow, ito na yung tinatawag nating recurvature period. So bahagyang babagal yung paghina ng bagyo, magdadecelerate ito, and then unti-unti na itong gagalaw pakanluran or westward papalapit dito sa extreme northern Luzon area, and unti-unti na itong magiging generally northeastward. So ito na yung recurvature period na tinatawag natin, or generally northwestward na yung paggalaw nito in the coming hours. So ito yung recurvature period na ating tinatawag. So magpapatuloy yung generally northwestward na paggalaw niya hanggang Lunes, na kung saan inaasahan natin ang possible landfall scenario sa bahagi ng Monday, sa bahagi ng Batanes by Monday, bilang isang typhoon sa Monday afternoon yan or evening. So after possible landfall sa Batanes, magpapatuloy yung pahilagang paggalaw nito and then northeastward towards the northern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility dito sa silangang bahagi ng Taiwan. At posible nga itong makalabas ng ating PAR Wednesday evening to Thursday early morning. Inaasahan natin ang patuloy na paglakas or pag-intensify ni Bagyong Julian at posible nitong makamit ang tropical storm category within the day. And magpapatuloy ang paglakas pa nito, possible itong maging typhoon category by Monday bago maglandfall nga sa bahagi ng Batanes. At inaasahan nga natin ang mataas na tsansa ng rapid intensification within the forecast period. Dahil dito, hindi natin tinatanggal yung posibilidad na maging isang ganap itong super typhoon category within the next 3 to 5 days. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa mga heavy rainfall warnings or rainfall advisories sa posibleng i-issue ng ating Pag-asa Regional Centers sa ating mga lokalidad, ay follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dust.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Laguulat.